business, guys, wala namang perfect na business. Tama po ba? So, lahat ng companies or mga big time or mga high-end hotels or companies, mga malalaking enterprises, nakaka-encounter pala sila ng nakaka-encounter pala sila ng complaints. So, these complaints na nare-raise sa kanila, but sometimes challenging yun pag may mga complaints na natatanggap. Pero much better na yung mga complaints na yun, i-turn natin siya into a opportunity to grow or to grow na para sa company or sa mga services na binibigay natin. So for the objectives, so upon completion of this training or seminar, you will identify differentiate complaints sa mga services and then sa mga services. And then, employ active listening, na-mention na naman kanina, take this effectively understand customer concern, and then, matututo kayo dito on how to respond empathetically and professionally sa mga customers pag naging employee na tayo. So, next, develop strategies for de-escalating tense situation and diffusing anger. So, for this number, for sure sa mga nag-work sa mga customer service experience nito. So, next, explore various solutions of customer complaints with the organization's policies and guidelines. And lastly, implement a break-up solution promptly and efficiently, ensuring time follow-up and resolutions. So first, topic, we will have understanding customer complaints. So for this one, we will have 8 types of complaints and reason behind complaints. So guys, yung mga na-mention natin kanina, mga issues like service issues, billing issues, delivery delays, and product defects are example ng mag-focus ng complaints from our customer. So for this one, product defects. So issues with the quality, functionality, or durability of your product. So I know that most of you sometimes got product defect or defective products when you are ordering sa mga online shops. Next, service issues. So for service issues, ito yung guys, dissatisfaction with the quality of service provided, such as poor customer support, slow response times, or unprofessional conduct. So for this one naman, yung may mga internet dyan na internet provider, isang pag kinokontak nyo, hindi agad na response. So, ano yun? Issue. Yan ay service issue. So example dito, sa billing error. Ito example ng billing error. So example, against delivery or service regarding the products and features or usage. So yung mga order sa mga Lazada, minsan bago kayo order, binabasa nyo ano yung mga reviews sometimes, and then yung about sa items yung binabasa nyo, so parang nagkagano. Then pagdating ng product, hindi na meet yung expectations mo. Kaya sometimes ang ginagawa sa TikTok shop or sa online shop na pinokontak nyo yung seller. So next, billing errors. So inaccuracy in invoice or charges, including overbilling, duplicate payments, or unauthorized transactions. So for example, for this one, gumamit kayo sa isang fast food. Gumamit siya ng card. Tapos napansin mo na ang laki nung ikaltas. So pwede yung i-check yung receipt. Mamaya biglang may na-double tap. So
So those are kinds of billing errors. So meron pa, example, these errors can include incorrect charges, just what I mentioned earlier, and then miscalculations. Minsan, overthinker ako eh. Pag nag-grocery ako, so parang mahal ko sila na binili ko. Pagka bago ko lumabas ng grocery store, ginagawa ko, pinupit ko naman ako sa calculator. Wala na akong masama. Kasi mamaya, magkaroon ng double punch, hindi ka. So, next, wrong quantities. Minsan sa Jollibee madalas ito, sa bayan. Nakauwi ka na, kulang pa lang na dun sa na nakalagay sa paper bag or yung in-order nyo. Then, failure to apply discounts or taxes or payments. Especially dun sa may mga PWD card. Hindi ba nagre-reklamo bakit sometimes ganito ang sa ganitong shop, ganito yung na-discount kami bakit sa pangalawa, mas konti na yung na-iles. Samantalang dati, ganito yung na-iles. So, yun are yung example na billing errors. Then next, delivery delay. So, for mainly delays in receiving orders or shipments beyond the promised time frame. So, for example, sa mga order natin online, nakalagay na is 3 days, ano lang siya, 3 days ng process. Pero minsan umaabot na 1 week, especially mga galing China, umaabot na 2 weeks. So, guys, those issues na mentioned ko, tandaan, delivery delays, billing errors, service issues, and product defects. Yun ang cause ng complaints ng mga customers. So, next, reason behind those complaints. Ano yung reason behind that? Ayun. That's what I said earlier. Unmet expectations. So products or services that living up to advertised claims or customer assumptions. So, I know lahat tayo customers dito. Pag example na lang sa toothpaste or yung mga ginagamit natin sa mall, 7 days daw, kukunin na pa. Pero hindi naman. Babalikan sa seller, babalikan hindi naman effective. So, for this one, if for a situation where someone or you are not satisfied regarding with the service or yung advertising things. Nagkaroon ka na nagkaroon kayo na frustration and disappointment. Kaya kayo na nareklamo. Then next, poor communication. So lack of clarity or transparency regarding products, services, policies, or procedures. So for this one, also refers to the ineffective transfer of information, resulting in misunderstanding, confusion, and potential conflict. For example na lang, when we are buying appliances, hindi nila na i-discuss yung pinaka-picture ng appliances. So ano nangyari, may mga hindi pala dapat pindutin doon, na hindi nyo alam, hindi naman na-display. So, baka masira yung appliances or yung items. Anong gagawin nyo? Pagreklamo. Tama po ba? Kasi, nakalagay, pag binasa nyo yung pinakamanual, hindi nyo during testing. So, yun ay lack or poor of communication. So, yun din ang reason bakit may nagreklamo. Then, lastly, incompetent staff. So, unhelpful, rude, or poorly trained staff members unable to adequately address customer needs. So, for this one, yung reason dito, last time lang, nakakapot kagabi tayo. Nag-grocery ako sa Crystal Mart. I have my own paper bag, eco bag. Ang ginawa niya, sinalaksak niya lang, yung pinamili ko. So, pinagalitan ko sa kanya. Baka may mga items niya na biglang mabutas or anything.
Tapos, yun, wala lang siya hindi. Kasi ano yung ginagawa niya habang nag-bagger siya eh. Nakikipagpaido sa isang bagger. Ganun ang nangyari. So, yun ay yung example of incompetent staff. Kasi hindi ginagawa yung work niya ng maayos. So, yun din ang reason bakit may mga customers na nagre-reklamo. So, next, sa mga customer na nagre-reklamo, pag tayo ay naging employee na, paano natin sa i-handle? So, we will talk about handling customer complaints effectively. Hindi lang basta na address or na-assist, pero i-assist natin sila or i-handle natin sila effectively. So, for handling customer complaints effectively, we have 5 steps. So first, stay calm and listen attentively. So for this one, remain calm and compose even when dealing with an angry or frustrated customer. Your composure can help de-escalate the situation. So yung composure, napag-usapan natin yan during the module 2. Yung mga body language. So for this step, pag may galit na galit ng customer, anong gagawin niyo? Ano sasabayan? Ano gagawin? Sino yung nag-birthday niyo sa customer service? Mention pa, kilala ko na kayo. Nasa kamay. Sir Bailon, Sir De La Cruz. Sir Placios. Di ba ikaw sir sa SM? Pag may nagreklamo ba sa'yo? May nagreklamo sa customer? Wala naman. Ibig sabihin ko na yun siya. Confidence staff siya. Ayaw na nagreklamo. Palapakan din natin. Marami. Ayun. Sa buong level. Tayo ba sir? Wala pang sagutin. So sir, pag may mga nagagalang na customers, paano